Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ay taht. كم موجود هذا الآن؟ يلا جيبوا خليني أنا الذي أوقع pakikuha yun bro para pirma natin. Ito yung ballpen okay na. Jibril, pakidala yun dito ha para maiano natin mamaya. Okay? Bismillah. Allahumma lakal hamdu lil Islam wa lakal hamdu lil iman. Allahumma lakal hamdu bil qada wal qadar wa lakal hamdu li kulli ma a'taitana wa ma qadaitana. Innaka antal alimul hakim. Lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu daiman wa abada. Allahumma ighfir lana wa tub alaina wa li walidina wa li sairil muslimin. Allahumma ij'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nung nakaraang linggo, nandito tayo, di ba? Nandito tayo. Napag-usapan natin ngayon ay ibang talakayan na subject na kukunin natin, hindi ba? Ngayon, sa gabing ito, bago natin kunin kung ano man yung subject na napag-usapan namin ng center, inshallah, yamang din lamang ngayong panahon, napapanahon ngayon, ang mga pagsubok, mga suliranin na pinagdadaanan ng kahit sino sa atin. Maging ikaw lang mag-isa, maging isang komunidad, isang lugar, o isang nasyon, o maging kahit sino sa atin bilang isang Muslim. Ito yung sinasabi sa Arabic na ang paniniwala sa iman bil qada wal qadar. Yung paniniwala natin sa ano yung itinalaga, itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinasulat niya bago pa malikha ang lahat ng nandito sa sanlibutan. Tayo bilang isang Muslim, kailangan natin paniwalaan yun. Yung pananampalataya sa lahat ng kaganapan na mangyayari, mabuti, masama, masaklap, mapait, lahat ng anumang uri ng kabutihan na nangyayari o kasamaan ngayon hanggang sa magpakailanman, hanggang sa magunawang mundo, kailangan ito ay paniwalaan na ito ay mula sa Allah. Yan ang Islam. Dahil kasama yan sa sinasabing al-imanu bil qadr sittah. Al-imanu bil qadr, al-imanu, al-arkanul iman sittah. Kasama yan sa 6 na haligi ng pananampalataya. Di ba? Mayroon tayong ang imanu billah, al-imanu bil malaika, al-imanu bil rusul, wal-imanu bil kutub, wal-imanu bil yawmil qiyamah, yawmul akhir, wa imanu bil qada wal qadar khairihi wa syarhi minallahi subhanahu wa ta'ala. So ang patungkol dito sa mga kaganapan na nangyayari ngayon, nangyari noon, at mangyayari pa na hindi pa magaganap o magaganap pa lamang, ang lahat na ito ay alam at batid ng Allah na ipasulat niya sa kanyang mga anghel sa kapahintulutan na ito ay mangyayari sa gusto natin o hindi ay tapos na ang lahat.
Pero tayo, bilang isang Muslim, bilang isang tao, la na'lamul ghaib. Hindi natin alam kung ano yung mga al-qadar. Ang importante ay tanggapin natin ang mga patungkol dito sa mga kaganapan. Ngayon, insyaallah, bago ko ito ipaliwanag, ay mas gusto ko na mayroon tayong kasama na bisita ngayon, nakasama ko dati sa Islamic University of Medina, para maiba ang inyong panlasa. Kailangan maiba ang makita ninyo at mapakinggan ninyo. Di ba? Katulad yan ng pagkain eh. Anong paborito mong pagkain? Ikaw? Ali? Bibingka? Oh, mahilig ka ng bibingka. Masya Allah, sa dami ng pagkain, bibingka pa. Alam mo, pares tayo dyan. Ako, suman at saka biko. Kung ang bibingka, araw-araw kinakain mo sa isang linggo, magsasawa ka niyan. So yan ang tao. Kailangan may pabago-bago. Inshallah, bago natin siya marinig, mga kapatid, mayroon akong ibabahagi sa inyo na napakagandang salita na salaway kain o isang share ng mga al-mutanabbi. Yung iba sabi nila kay Imam Shafi'i, basta importante kasabihan ito ng mga Arabo na kung saan ito ay nagbibigay tigib at nagbibigay lakas sa ating paninindigan at pananampalataya patungkol sa mga kaganapan na nakikita natin na hindi man natin matanggap ang mga ito, pero pag ikaw ay naniwala sa imanu bil qada wal qadar khairi wa syarrihi minallah, wallahi panatag tayo mga kapatid. Dahil alam natin ang lahat dito sa mundo ay hindi panatilian at lahat ito ay panandalian. At hindi ang mundo ang ating hangarin. Tama? Ang hangarin natin ay ang paraiso. Ang araw na walang hanggan. Kasi dito sa mundo, hindi forever. Sabi ng isang share, pakinggan mabuti mga kapatid. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u watib nafsan idha hakamal qada'u wala tajza li hadithathil layali fama li hawadithi ad-dunya baqa'u wa kun rajulan alal ahwali jalda washimatuka as-samahatu wal wafa'u wala husnun yadumu wala sururun wala bu'sun alayka wala rakha'u wa idha ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u wa man nazalat bisahatihi al-manaya fala ardun taqihi wala samahu wa ardullahi wasi'atun walakinna idha nazala al-qadha dhaqa al-fada'u. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir! Oh, nagtatakbir lang kayo maski hindi nyo alam. Ha? Ganyan ang Muslim. Lagi tayong panatag at kontento sa anuman ang patungkol sa ating buhay dito sa mundo. Dahil ayama taf'alu matasya. Kalimutan ang mga nangakaraan. Dahil ang mga ito ay walang may dudulot na mabuti dahil tapos na. Harapin ang hinaharap na pangkasalukuyan para sa kinabukasan. Dahil ayamu taf'alu matasya'u watib nafsan idha hakamal qada'u at maging kontento ka kung ano ang itinalaga ng iyong tagapaglikha na siya ang may kapangyarihan na kapahintulutan niya ang lahat. At makontento ka kung ano yun. Dahil ikaw ay isang alipin. Ang alipin ay kung anong itinalaga ng kanyang tagapaglikha. Watib nafsan idha hakamal qada wala tajza li hadithathil layali fama li hawadithi ad-dunya baqa'u. At huwag mo isipin ng mga nangakaraang araw dahil ang mga nakaraang ito ay walang may dudulot at walay may babalik siya sa'yo. Mag-move on ka na, bro Abdul Aziz. Walang may dudulot ang nakaraan. Hanapin ngayon kung ano. Wala tajza li hadithathil layali fama li hawadithi ad-dunya baqa'u wa kun rajulan alal ahwali jalda washimatuka as-samahatu wal wafa'u. At maging tunay na lalaki, Allahu Akbar, sa pagtanggap sa anuman na dumating sa iyong buhay.
at tanggapin ito. Wala husnun yadumu wala sururun. Dahil wala mang nananatili na palagian na kaligayahan. At wala ring panatilian na lagi ang mga hinagpis at mga lungkot. Mayroong bang ligaya na tuloy-tuloy? Tanong ko sa inyo, meron? Wala. Sino ang nagkaroon ng ligaya na tuloy-tuloy? Katong mga buang. Wala'y problema. Di ba? Tuloy-tuloy ang ligaya. Wallahi, anumang sarap na naramdaman mo sa buhay mo. Lahat ng mga yan ay mayroong siyang limitado na segundo, oras o minuto. Wala. Bakit hindi natin hangarin ang paraiso ng Allah? Na ang paraiso ng Allah ay walang tulugan. Gusto ng Allah sa atin na ipadama ang kanyang ginhawa sa paraiso, lahat ng mabuti para matama mo ang lahat. Dito kung masaya ka, dito kung nasasarapan ka, saglit lang yun. Maya-maya matutulog ka, makakalimutan mo, mawala. O di kaya bukas may problema na naman. So lahat ng nandito sa mundo, masaya o lungkot, lahat yan ay panandalian. At hindi yan nananatili. Tama, mga kapatid? Wallahi, wala husnun yadum, wala sururun, wala buusun alayka, wala rakao. At gawin mo ang lahat ng ito ay isolve mo kung ano ang dapat. Dahil ang mga nakakaraan ay wala itong may dudulot sa iyo. At isipin mo, dito sa mundong ito, ang lahat na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lahat sa kanyang kapasyahan at kanyang kaalaman. At pag dumating ang qada ng Allah, al-qada, sabi ng Allah sa Quran, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Katotohanan ang lahat ng magaganap o lahat ng anumang aming itinalaga ay nilikha namin ito na magaganap ayon sa aming kagustuhan na itinalaga at aming binigay na permisyon na mangyayari. Isipin mo pati yung sinasabi nating dahon. Maski iyan ay naabutan ng hangin, hindi yan mahuhulog, hindi yan gagalaw maliban kung ito'y kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamu. Hindi kailanman mahuhulog o anumang gagalaw dito sa sanlibutan o mahulog ang dahon na yan maliban sa ito'y kaalaman at kagustuhan at kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, nung ako'y maliit pa lamang, tanda-tanda ko pa, pati nung kami ay mga estudyante sa Islamic University ng Madina, lagi kong naitatanong, bakit nangyari yun? Bakit pinaputok yun? Bakit siya pinatay ng ganyan? Bakit nasunog yun? Bakit napakabuti niya tapos ito ang nangyari sa kanyang buhay? Bakit hindi mahuhurot ng yang bakit na yan? Kasi ito ay kagustuhan ng Allah. At ang kagustuhan ng Allah, ito ay may hikmah. Maari nakikita natin masama, pero may hikmah ang Allah. Mayroon siyang itinalaga rito na mabuti na hindi natin nakikita. At yan tayo bilang isang mga Muslim, alam natin na anuman ang nangyayari sa Quran, it's very clear na ang sinabi ng Allah, wa asaan takrahu shay'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa syarrul lakum. May mga bagay na kayo ay hindi niyo gusto na nangyayari sa inyo pero ito ay mabuti sa inyo. At may mangyayari na pangyayari na ito ay gustong-gusto ninyo, ito ay masama sa inyo. In general rule, tayo bilang isang Muslim, tigib na tinatanggap natin na ang iman sa al-qada wal-qadar ay mula ito sa Allah. Mga kapatid, ang pangkasalukuyan na nakikita natin ngayon sa labanan sa Israel at saka sa Palestine, 50,000 taon bago pa mangyari ang paglikha sa mundo, ito ay tapos na at alam na ng Allah ang mangyayari at ipinahintulot niya ang anumang karumal-dumal, anumang kasidi-sidi, anumang hindi katanggap-tanggap na nakikita natin. Pero ang Muslim, ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga hinagpis, ang mga pinagdadaanan, ito ay biyaya mula sa Allah. Ito ay kapatawaran sa Allah. At ang mundong ito ay hindi natin hinahangad. Dahil ang mundong ito ay pagsubok at hirap. At ito ay
kalabuso na kulungan ng mga mananampalataya. Ang hangad natin ay ang buhay na walang hanggan. Ang paraiso ng Allah. Sabihin natin, ikaw na natili dito sa mundo ng 100 years. Halimbawa lang, 100 years. Buti pa kung abot ka doon ng 100 years. Ngayon, 40, 50 years old ka na, meron ka ng mga arthritis, meron ka ng nararamdaman ng mga sakit ng katawan. Mahirap tayo umabot ng 100 years, mga kapatid. Gawin pa nating 1,000 years ang edad mo dito. 1,000 years? Abdul Rashid, anong kinakain mo yun? Gulay lang? 1,000 years? Sige. Yung 1,000 years na yan, nakuha mo ang lahat. Ano ang nakuha mo? Nakuha mo ang Riyadh. Iniwi mo ang lahat ng yaman dito sa Riyadh, doon sa Pilipinas. Sana magkasya ang yaman na inaiwi mo doon sa Pilipinas. Naiwi mo ang lahat. Lahat ng gusto mo. Nag-asawa ka 4 na babae dahil yun ang sa Islam. Kasi mayaman ka, kaya mo lahat. Umiinom ka ng mga Red Bull. Umiinom ka ng lahat ng mga pampalakas, laban at lahat ng para maging bata ka. Cream, lahat ginawa mo. Meron kang mga injection, yung mga mahal na injection na hindi ka pa pumupunta kay Vicky Bilo. Iba pa ang pinupuntahan mo. Batang-bata ka, hindi ka tumatanda. Umabot ng 1 taon, ano rin ang mangyayari? Mamamatay ka. Dahil walang mananatili dito sa mundo. Wallahi. Yaman, kapangyarihan, ganda, lakas, lahat ng yan, everything will turn to dust. And nothing will left alone except yourself and your good deeds. Tanong ko sa'yo, kapatid, ilang taon ka na natili? 1,000, di ba? Yung 1,000, i-times mo o multiplied mo doon sa araw ng paghukom, ilan ang maigiging edad mo, buhay mo sa araw ng paghukom? Ali? Ha? Ilan ang edad mo? Ilang ka mananatili doon sa araw ng paghukom? Ano? 50,000 years? Ha? Mashallah, si Ismail, may dalil, 50,000 years. You will stay 50,000 years in paradise? Ha? Ano? Forever. Unlimited. Yun ang buhay na walang hanggan. Hindi 50,000 years, hindi 1,000, hindi million of years. Walang hanggan. Ngayon, yung 1,000, ihambing mo ang 1,000, nakuha mo ang lahat ng mundo doon sa forever. Iran ang lalabas. I-divide mo yung 1,000, divide forever. Sifr. Zero. Mafi shay. Kaya bagat naman si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, wallahi, mad dunya fil akhirah. Ano ang dunya fil akhirah? Sa isang hadith na sabi niya, law kanatid dunya ta'dilu فيما معنى حديث لو كانت الدنيا تعدل hindi ano ba yung sa ano nun Sheikh walau kanat ad-dunya ta'dilu janahatil bauda, ha, yung pakpak ng isang lamok, kung ang isang pakpak ng lamok na ito ay magiging katumbas lang ng mundo, wallahi hindi papahintulutan ng Allah ang mga kafir na tumatakwil sa Kanya, gumagawa ng kasalanan, na painumin sila ng tubig dito sa mundo. Anong ibig sabihin nito? Ang mundo, walang-wala ito sa Allah. Wallahi. Kung lupain lang ang pinag-aawayan ng Israel at saka Palestine, lupa lang ang pinag-aawayan, dyan lang yan sa Israel. Ano ang lupa? Ano ang mundo kumpara sa Jupiter? Ano ang mundo kumpara sa isang araw? Batid nyo ba ang araw na ito? 1 sun. Gawin mong 3.2 earth. 3,200,000 na mundo magkakasya doon sa araw na yon. Idan, is dunia ma fi faida. Inta akal bas, naum akal anta mukh ma fi, wallah. Hindi mo inisip ang totoong na buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang patungkol pa dito sa mga pagsubok, patungkol sa buhay ng isang Muslim, sa tigib na ating pananampalataya, pakinggan natin ang ating kapatid na si Sheikh Zainal Imam Saro Abdul Aziz para dagdagan pa ang anong pang pwede nating malaman sa kanya patungkol sa buhay natin dito sa mundo, pagsubok o anuman sa ating pananampalataya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ya Sheikh, falyatafaddal jadatan mashkura. Bismillah.
Bismillah. Makinig ako. Oo. Ito. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa totoo lang, medyo namroblema ako dahil sabi ni Ustad, ang lagi niyong kinakain dito is, ano ba yun? Bibingka? No? So, ay bro, magluto ka ng bibingka. Biko sabi ko, ano kaya ang maihahandog natin sa kanila? Anyway mga bro, alhamdulillah tayo ay natutuwa at nagpapasalamat ka Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nadadagdagan pa ang ating buhay na kung saan nakakadagdag tayo ng kabutihan. Okay. Sa panahon natin ngayon, alam natin na masyadong abala ang karamihan sa mga tao sa mga makamundong bagay. Pagdating sa pagtitipon, kung ang pagtitipon ay mayroong mga makamundong bagay, pera, may mga kasiyahan, so makikita natin na puno ang mga lugar kung saan nagtitipon ng mga tao. Pero pagdating sa relihiyon ng pinag-uusapan para sa kabilang buhay, ito ang itsura natin. Bilang ang mga nakakarating. So, ano ba ibig sabihin nito? Sa Quran, laging binabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga makakapasok sa paraiso ay mga ulul albab. Mga matatalas ang kaisipan. Mga matatalino ang makakapasok sa paraiso. Sapagkat sa pananaw ng tao, kung hindi tayo bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pananaw na katulad ng binigay niya sa mga propeta, sa mga sahaba, sa mga salafus salih, na kung saan nakita nila ang tunay na itsura ng mundo at tunay na kalagayan ng kabilang buhay. Kasi ganito itong mga bro. Yung maliit na bata, yung halimbawa isang taong gulang, di ba? Kung may dala kang isang saging at saka $100 at ilalapit mo sa bata, alin ang pipiliin niya sa dalawa? Ang saging, di ba? Pero kung alam niya kung anong mayroon sa dolyar, so, imposibleng pipiliin niya yung saging. So, ganyan ang kalagayan ng mga tao na mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng mga tao na hindi naunawaan ang buhay dito sa daigdig. Ang akala nila itong daigdig na ito ay napakalawak, napakalaki, may mga tower na matataas, puno ng mga kung ano-anong mga palamuti. So akala nila ito na ang buhay. Kaya binubuhos nila ang kanilang talino, ang kanilang lakas, ang kanilang pagsusumikap dito sa daigdig. Pagdating sa kabilang buhay, so hindi nila naunawaan na ito palang mga nakikita dito sa daigdig
na kung saan hinahangaan ng tao ay wala ito sa kabilang buhay. Subhanallah. Isipin natin, madalas nating marinig sa mga ulama natin, yung pinaka mababa ang level na mananampalataya na makakapasok sa paraiso ay mayroon siyang o magkakaroon siya ng 10 mundo. Yun yung pinaka mababa ang level na mananampalataya na makakapasok sa paraiso. Mayroon siyang 10 mundo. O, pagka mundo ang pinag-uusapan, no? Tayo, sinasakripisyo natin ng pagmamahal natin sa mga mahal natin sa buhay dahil sa pag-akala na makakauwi tayo ng maraming real. Di ba? So, ito ang pananaw na mayroon sa mga propeta. Ito ang pananaw na mayroon sa mga kasamahan ng mga propeta. Kaya wala kang mababasa ni isa sa kasaysayan ng mga propeta na nagsumikap para makarami ng bagay dito sa digdig. Meron ba? Wala. Ang mga propeta, kung babasahin natin ang kanilang kasaysayan, lahat ng kanilang buhay ay ibinuhos para lamang gabayan ng mga tao sa matuwid na landas. Ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayang-kaya nilang maging millionaire, lalong-lalo na nung maghari ng Islam. Pero ang karamihan sa kanila ay hindi kinagat ang mundong ito. Nung lumawak na ang paghahari ng Islam sa panahon ng propeta, ang karamihan sa mga sahaba, lalong-lalo na yung mga maedad na, hindi sila kailanman nakialam sa paghahari sa mga bayan na kung saan nasakop ng Islam. Mas pinili nila na bumalik sa disyerto. Umuwi na lang sa disyerto sapagkat pinangangambahan nila na baka matukso sila doon sa kapangyarihan o pira. Mayroong isang sahaba na si Sa'id bin Amir al-Jumahi radiyallahu ta'ala anhu. Siya ay naging gobernador ng Hims, isang lugar sa Iraq. Sa panahon ni Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. So, itong si Sa'id bin Amir al-Jumahi radiyallahu ta'ala anhu, gobernadora, kapag dumarating sa kanya yung budget, kumbaga sa atin ngayon, IRA, galing sa Madina, kay Umar, parang may namatay na umiiyak. So, napansin ng asawa na sabi niya, parang napansin ko na pagkadating ng budget, na galing sa Madina, kung saan para sa bayang ito na yung pinamumunuan, ay umiiyak ka. O, namatay ba ang Khalifa, Amirul Mu'minin? Sabi ni Sa'id bin Amir al-Jumahi, mas higit pa sa pagkamatay ng Amirul Mu'minin kung namatay siya. Sa lungkot na nararamdaman ko ngayon. Sabi niya, ano bang lungkot na mayroon? Sabi niya, itong dumating dito, Ja'ad dunya, dumating ang mundo, itong ira, para wasakin ang ating kabilang buhay. Ganun ang mga sahaba. So sabi ng asawa niya, anong gagawin natin? Sabi na, hindi tayo matutulog hanggat hindi maipamigay ito sa mga tao. So yun ang naging kaugalian ni Sa'id bin Amir al-Jumahi sa kaniyang pamumuno sa Hims. Kapag pagdating ng budget, galing sa Madina, hindi kailanman matutulog hanggat hindi niya naipamigay sa lahat ng tao. So, sa ngayon, malapit ng eleksyon sa barangay eleksyon sa ating bansa, no? Marami ng mga magkakamag-anak na nagkalabuan na, no? 'Yon. So,
ikumpara natin yung pananaw ng mga sinaunang mananampalataya sa pananaw natin ngayon. No? Kasi nakilala nila ang mundo at ng kabilang buhay. Parang maliit na bata. Siguro, nung iabot natin yung saging sa bata at kinuha niya, anong isipin natin? Palibhasa bata. Hindi niya alam kung anong mayroon sa isang daan dolyar. So katulad ngayon, pagtitipon natin dito, maraming mga kababayan na mga kapwa nating Muslim na mas pinipili nila na sayangin ang oras nila sa bataha para lang sa mga walang kakwintang-kwintang mga bagay kaysa magtungo sa mga ganitong pagtitipon na pinag-aralan natin dito kung paano tayo maging tagumpay. Okay. So balik tayo kaya Sa'id bin Amir al-Jumahi. So isang araw sabi ni Umar, kunin ang listahan ng mga mahihirap sa Hims. Nagpadala siya ng sugo, nilista ang lahat ng mga mahihirap. Pagdating ng listahan, ang nangunguna sa listahan ay si Sa'id bin Amir al-Jumahi, yung gobernador, ang pinakamahirap. Sabi ni Umar, doon sa inutusan niya, paano nangunguna sa listahan si Sa'id bin Amir? Siya ang gobernador. Sabi ng inutusan ng katiwalan ni Umar, sabi niya, nagtanong-tanong ako sa mga tao at sabi nila, siya ang pinakamahirap. Dahil lumilipas sa kanila, sa kanilang bahay, ang ilang araw na walang nakikitang usok. Ibig sabihin, hindi sila nakakapagluto. Kaya silang pinakamahirap. Gobernador yun, ha? So, nung marinig ni Umar, sabi niya, hindi ako nabigo kay Sa'id bin Amir al-Jumahi sa aking pagtatala bilang gobernador ng Hims. Okay. So, dumating dun si Umar, may dala-dala siyang gift para kay Sa'id bin Amir al-Jumahi dahil hinangaan niya yung kanyang kalagayan. No? Ibig sabihin, mapagkatiwalaan. Nung dumating si Umar, dala-dala na yung mga gift para kay Sa'id bin Amir al-Jumahi. Nung makita ni Amir yung mga gift, naiyak. Sabi ng Amir, bakit? Sabi niya, kailanman hindi maaring lumubugang araw na hindi ma-distribute yan sa mga tao. Sabi na, ito'y para sa iyo. Sabi na, kaya pa namin mabuhay. Pero ako ay nangangamba na mayroon lang isang dinar na maipasok sa aking sikmura na hindi karapat-dapat sa akin. Ganun ang takot ng mga sahaba na dayain ang mga tao. Tignan natin. Kaya sila ay, ang ano natin dito mga bro, so naunawaan nila kung ano ang buhay dito sa digdig. Hindi katulad ngayon na binaliktad natin. Nagsusumikap tayo para pagandahin itong daigdig natin na alam natin na hindi natin alam kung kailan natin ito lilisanin. Maraming nangarap na makapagpatayo ng kondominium. Hindi pa nakapaundisyon, patay na. So, dapat ganun ang mananampalataya. Hindi naman natin sinasabi na hindi tayo mangangarap ng magandang buhay dito sa digdig. Pero huwag natin isugal ang kabilang buhay natin para lamang makalikom tayo ng kaunting bagay dito sa digdig. So, mga kapatid, tayo bilang mananampalataya, asahan natin na tayo ay nakasalang sa pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, ahasiban nasu ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. So, dapat alam natin 'yan na tayo ay nakasalang sa pagsubok bilang mananampalataya. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ba ay nag-iisip na basta lamang kayo nilalang dito sa digdig
At basta lamang kayong naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala o naging mananampalataya at hindi kayo susubukan, yun yung tinatawag na sa mga ulama ng tafsir, istifham, mada? Parang tinatayang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit gusto niya na bigyan natin ng kasagutan. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Katotohanan, sinubok namin ang mga nauna sa kanila. Mga propeta, sinubok sila. Narinig natin yung mga pagsubok sa mga propeta. Mula kay Adam alayhi salatu wassalam, si Nuh, si Idris, lahat ng mga propeta sinubok sa kanilang pananampalataya. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sinubok din yung mga mananampalataya para maibukod ang mga dalisay ang kanilang paniniwala doon sa mga piki ang kanilang mga paniniwala. Kaya, kailangan natin mag-ingat. Dahil sinusubok tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy tayong susubukin habang nabubuhay tayo para malaman. Hindi naman si Allah ang, kumbaga, kailangan niya malaman. Alam na niya kung sino ang tunay na mananampalataya doon sa mga hindi tunay. Pero, para maibukod ang mga tunay na mananampalataya doon sa mga hindi tunay. Kaya, ang mga kapatid natin, sa iba't ibang panig ng digdig, kagaya ng narinig natin ngayon, laman ng balita, so sinusubok sila sa kanilang pananampalataya. Sinusubok sila. Sapagkat, ang sabi ng mga ulama, tatlo ang kadahilanan kung bakit nagpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng parusa. Una, para sa mga taimtim ang kanilang iman, ang kanilang paniniwala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, may ayat sa Quran na na sekso ayat ako. Ito pangalamis ka no? Okay. Ay, wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. So, susubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng wala nabluwannakum bi shay'in minal khawf, sa pamamagitan ng takot. Gaya ng inuusig tayo ng mga hindi mananampalataya, no? Para harangin yung ating pagka-Muslim, para takutin tayo, no? Walju' sa pamamagitan ng gutom. Pagka may mga kalamidad, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Yung pagkawala ng ating mga ari-arian, mga kayamanan, at mga mahal sa buhay, katulad ng pagkamatay ng mga kalapit nating kamag-anak o pagkakaroon ng karamdaman. So lahat ng yan ay mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa basyiris sabirin. So ibalita mo yan sa mga matiisin. Sino sila? Alladhina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So sila yung mga tunay na mananampalataya na kung saan kahit na anong pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, wala silang sinasabi kundi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ay sa katotohanan, kami ay pagmamayarin ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa Kanya kami magbabalik muli. So yan ang kalagayan ng mga tunay na mananampalataya pagdating sa pagsubok. Hindi tayo nag-armentado, hindi tayo nagagalit, hindi, sapagkat tanggap natin kung anong pagsubok na bigay ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Dahil sa pagtitiis natin, hindi tayo nagagalit kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi katulad ng iba, kunting pagsubok lang, hindi ako magsasala. Kasi kung kailan pa ako naging matuwid, nandiyan ang pagsubok. Hindi. Ang tunay na mananampalataya, kahit na anong pagsubok, lalong tumitibay ang kanyang pagka-Muslim. Hindi yung umaatras. Hindi tayo umaatras. Dahil ang kapalit ng pagtitiis natin is, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Dahil sa kanilang pagtitiis, patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan. Kapatawaran. Warahma. At ibibigay niya sa atin ang kanyang biyaya. No? Kaya nga sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Nakakamangha ang buhay ng isang tunay na mananampalataya sapagkat lahat ng kanyang kalagayan ay puro mabuti para sa kanya. In asabatuhu darra'u sabar. Kapag siya ay sinubukan ng anumang uri ng pagsubok, sila ay nagtitiis. Fakana khairullah. Yun ang makabubuti sa kanya sapagkat sa pamamagitan ng pagtitiis, napapatawad tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at lalong lumalakas ang ating iman. Wa idha asabatuhu sarra'u syakar. Kapag biyaya naman ang dumating sa kanya, nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpaparami ng kabutihan. So yan ang buhay ng mananampalataya. Okay. So mga kapatid, yun yung isa sa mga kadahilanan kung bakit nagpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok upang patatagin ang mga mananampalataya at dagdagan pa yung kanilang mga gantimpala. Habang nagtitiis tayo sa mga pagsubok na ito, lalong umaangat ang ating mga palasyo sa paraiso. Kung iisipin mo yan, ang mga salafus salih, pagka nagdaan sa kanila yung mga ilang buwan na walang pagsubok, nalulungkot sila. Sabi na, baka ako ay kinalimutan na ni Allah dahil wala akong pagsubok. Sa atin ngayon kaya, mayroon bang nalulungkot pag walang pagsubok? Astaghfirullahaladzim. Yes, ang mga salafus salih, nangangamba sila pag walang pagsubok. Baka hinayaan na sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Pangalawa, bakit nagpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsubok? Sabi niya, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ang target naman ibang target ng mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong mga loko-loko. Mga loko-lokong Muslim. At yung mga hindi mananampalataya, kung saan nakakalimot na sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusubok sila. Bakit? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. Pinatitikman sa kanila ang mga magagaan na parusa dito sa digdig. Dunal adhabil akbar, bago mangyari, bago nila sapitin yung mga higanting parusa sa impyerno. Kaya kung ikaw ay isang mananampalataya na kida-kida, tumatayan ng luto, minsan magsala, minsan hindi, ang daming katsat na mga babae hindi niya mahram, buklat ng YouTube, hindi natin alam kung anong mayroon. Buti kung mga lecture, kung mga kampong ni Satanas ang binubuksan natin. Astaghfirullahaladzim. So sinusubok sila ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil baka sakaling magbalik loob sila. Kaya ikaw,
na Muslim na minsan maayos na Muslim, minsan dumadapa. Pag nandiyan ang pagsubok, ibig sabihin, gusto ni Allah na magbalik loob ka. Dahil kung hindi ka magbabalik loob at patuloy ka sa iyong pagkadapa, asahan mo ang mga higanting parusa sa impyerno. So sana, alam natin ito dahil ang karamihan, ang pinagbabasihan nila sa taong malapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay yung mapira. Kala nila, pag mapira, malapit kay Allah. Pag walang pira, malayo kay Allah. Hindi, baliktad. Ang sukatan, kung sino ang malapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung sino ang patuloy niyang nagagawa ang kanyang mga obligasyon bilang Muslim, kahit ikaw ay napakasimple ang pamumuhay mo. Totoo yan mga kapatid. Hindi lahat ng mayaman ay nakakatulog ng maayos. Sabi nga ng isang ulama natin na medyo mapalabiro, sabi niya, saan ka ba nakakita ng katamtaman ng buhay na mananampalataya na may mga kurente sa palibot ng kanyang bahay? May mga rihas para hindi pasukin ng mga magnanakaw. Wala. Sinong may mga rihas na may mga kurente, may mga, yung mga mayayaman? Kasi hindi sila makatulog ng maayos eh. Yeah? Samantala ikaw ay normal na namumuhay, malapit ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, abay, kahit itlog lang, buhay na tayo. Di ba? Ubos. Pero sila, hindi lang sila makaulam ng isang bisis sa isang araw. Grabe yung pagmumukaan nila. Paano kasi yung sikmura nila ang kanilang laging iniisip? Kaya hindi malalasahan ng masarap na buhay hanggat hindi ka tunay na mananampalataya. O, katulad ngayon, nag-snack tayo. Simple lang. Ano? Pinagagawa natin yung bihon. Ha? Pero, mashallah, maraming mga mayayaman, puno yung kanilang table ng pagkain, pero hindi sila nag-uusap isang bahay. Si asawa, puro lungkot, puro away, kasi walang biyaya. Kaya, yung sinabi ni Sheikh natin, Sheikh Amrullah, yung pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Al-Qadar, yan ang magbibigay sa atin ng katahimikan sa buhay natin. Okay. Ang Al-Qadar, Al-Qada wal Qadar, isa ito sa sensitive na kaalaman sa Islam. Dahil maraming, kahit ang mga kamusliman, maraming hindi pa naunawaan. Ano nga ba ang Al-Qadar? Papatay ako? Kagustuhan ni Allah? Okay lang? No? Kailangan natin maunawaan na sa usaping Al-Qada o Al-Qadar, sabi ng mga ulama, Al-Qadar, yun yung hindi pa nangyari. Okay? Pag nangyari na, yun ang Al-Qada. Al-Qadar, hindi pa nangyari. Pag nangyari na, Al-Qada. Okay. Naam. Kasi, ang Al-Qada o Al-Qadar, ang kailangan natin ito maitindihan, lahat ng nangyayari ay kagustuhan at kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat, masama, mabuti, kagustuhan at kapahintulutan ni Allah. Pero hindi lahat ng nangyayari ay kalugod-lugod kay Allah. Nakuha natin? Iba yung kagustuhan sa
kagustuhan, pinahintulot doon sa kaaya-aya, kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kalimbawa, kung may magsasabi, pati ba yung pumapatay, kadar? Yes, kadar. Yung pumapatay na hindi naaayon sa batas ng Islam, kadar yun. Si pumatay at si napatay, nasa kadar sila. Pero, hindi ibig sabihin ay kaaya-aya kay Allah yung nangyari. Hawa natin? Kaya hindi po pwede sabihin na, gagawa ko ng kasalanan kasi kadri. Hindi. Pag nakagawa ka ng kasalanan, yes, kadar. Pero hindi yun kaaya-aya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung panahon ni Umar radiyallahu ta'ala anhu, may isang lalaki na nagnakaw. Sabi ni Umar, ang hatol mo ay pupugutan ka ng kamay. Sabi niya, ya Amir al-Mu'minin, bakit mo ako pupugutan ng kamay? Nakapag-nakaw ako dahil qadar. Oh, sabi ni Umar, oo nga kaya nga pupugutan ka ng kamay dahil qadar din. Yan. Ha? Di ba? Qadar din. Kaya, pag naunawaan natin ng al-qadar, mga bro, talagang magiging panatag tayo. Katulad ngayon, no? Medyo, yung mga iba hindi makatulog dahil sa nangyari sa mga kapatid natin sa Palestine. Yes, yung malungkot tayo, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag narinig natin yung kapwa natin Muslim na naghihirap. Pero hindi ibig sabihin ay mayroon tayong sisisihin. O kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, bakit ganito? Kaya naman ni Allah subhanahu wa ta'ala, utusan lang niya, mga ibon ubus na yung mga ano na yan Pero dahil may hikmah, may mga kapatid tayo diyan na mga mananampalatayang tunay na gusto pa ni Allah na madagdagan ng kanilang gantimpala habang nagtitiis sila. At may mga kapatid tayo diyan na mga loko-loko. Nakita niyo mga babae, astaghfirullah, mga walang talokbong, nakapantalon. Yung pananamit nila, Allahu Akbar, sumisigaw ng Allahu Akbar. Hindi nila lang pinarurusahan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil lumalayo sila sa katuruan ng Islam. Ngunit nananalangin tayo na malagpasan nila, no? Para yung mga mahihina ang iman, baka sakaling makabakbalik loob sila. Kaya hindi natin dapat isipin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi man lang tumutulong, no? Dahil malalim ang hikmah ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, mga kapatid, gusto natin habaan, ngunit sa katunayan, kung hindi lang si Sheikh Amrullah na pinilit ako, no? Kasi nung last week nagkatrangkaso ako na kadar. Na. At saka talagang kadar na makakakain ako dito ng bihon. Kaya hindi tayo makatanggi. Subhanallah. So, manatili lang tayo sa ating pananampalataya. Yung pag-aaral, mga kapatid, yan ang pinakamalakas na sandata natin. Sa panahon ng fitna, sa panahon ngayon na kung saan napakarami ang pagsubok, ang pinakapananggan natin dito ay kaalaman. Pag nag-aaral ka ng Islam, nalalaman mo yung mga katuruan ng Islam, so kaya natin ma-control ang sarili natin. Lahat ng mga Muslim na pangalan lang, hindi nag-aaral. Kahit na Maranao, Tausug, Maguindanao, hindi nag-aaral. Bakit natin, lagi silang nadadapa? Kasi hindi ka nag-aaral Kaya napakahalaga ang pag-aaral, mga kapatid. At once a week lang ito, di ba? Once a week. Huwag natin ito sayangin.
No, habang nandiyan si Sheikh Amrullah na kahit na pagod, galing sa umrah, ay minsan pag nakita ko sila na pupunta pa sila dito ngayon, sabi ko ako hindi ko kakayanin yan sa totoo lang. Pag galing ako ng umrah, bagsak na ako. Isang araw hindi ako papasok. Pero alhamdulillah dahil si Sheikh Amrullah talagang mahal niya kayo at gusto niya na yung kaniyang panahon habang malakas pa siya, no? Kahit na hindi pa nakadalawa yan. Pero, yes. Totoo yan. Kasi sabi niya, total, parang wala na akong pag-asa na makarami. Kaya, mas damihan ko na lang yung mga lecture ko. Sabi ko, susuportahan kita dyan. So mga kapatid, hanggang dito lamang, nawa may napulot tayong aral dito. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandali Sheikh, dito lang tayo. Mga 5 minutes pa ito, matatapos yung ano natin. So mga kapatid na mashallah, napakaganda ng naibahagi sa atin ni Sheikh Zainal. No? Buhay natin dito sa mundo, wallahi. Pag nagkaroon tayo na tunay na yung pagtanggap sa qada wal qadar. Yung kanina, yung sinabi dun sa share na yun, no? Hindi ko na nakalimutan ko yung sinabi dun na wa idha ma kunta dha qalbin qanuin fa anta wa malikud dunya sawa'u. Alam mo, pag ikaw, ang puso mo, pag ito ay naging kontento ka sa kung ano ang itinalaga sa iyo ng Allah, ikaw ay katulad mo na isang hari sa buong mundo, nakapangyarihan ng lahat. Dahil sa pagiging pagkontento natin. Ganun kahalagat mga kapatid ang pagtanggap natin sa pananampalataya at pagiging kontento sa lahat ng anumang nangyayari, kapahintulutan at kagustuhan ito ng Allah. Kailangan ng isang Muslim bago pa siya mamatay o ano siya dito sa mundo, magkaroon siya ng husnu dhannu billah. Yung pagnilay mo, pag-iisip-isip mo ng kabutihan patungkol sa Allah. Na kung bakit itong pahirap na nangyayari, ito ay tanggapin mo na bilang sinyalis ng pagmamahal sa iyo ng Allah. Di ba? Pagmamahal yun ng Allah, mga kapatid. Itong nangyayari sa Palestine, pagmamahal ito ng Allah sa kanila. Dahil insyaAllah kung sino ang mamatay dyan, sila ay sa paraiso. Allahumma amin. At kung sino yung nahihirapan dyan, ito ay pabawas sa kanilang mga kasalanan. So ang lahat ng mga ito ay sinyalis ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Kaya dapat tayo bilang isang tao, tanggapin natin kung ano man yung mga pahirap na ipinagkakaloob ng ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Okay, may isang katanungan kayo para masagot ng Sheikh. Al-qada wal qadar. Rashid, anong meron ka dyan? Malalim ang inisip mo, bro. Ha? Ha? Kumusta ang pagtitipon natin ngayon? Alhamdulillah. Nakakabusog ng kaalaman. Nabusog pa tayo sa bihon. Pancit bihon. Turon, mashallah, yung turon ng kapatid natin, mashallah, bro. So, ganun na lamang, inshallah, sa susunod na linggo, kukunin natin ay tungkol sa akida para lalong mapatibay. Kasi ganun naman yun, every month mayroon tayong ibang subject. Pagkatapos ulit tayo pumunta rito. So, wag nating kalimutan ang ating mga kapatiran sa Islam, lalo na sa Palestine, lagi tayong magdua sa kanila. Kasi yung dua natin mas powerful yun kaysa sa mga Scud missile. Isa lang dua mo natanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas mahigit yun na matimbang sa mga Scud missile na yan. Ang mga Hudyo, ang mga ito, ang hangarin nila mundo lang. Okay mga kapatid? So sana patawarin tayo ng Allah, tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.